Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na karma na, alas pinakita na. VP Sara Duterte hindi na nakapagpigil. Nako. OMG, todas na si Tamba. PBBM, Lisa, iyak na. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito i-share din po natin na mga supporters ni President Bongbong Marcos Jr. Nagrally po. At mamaya ipapakita po natin kasi may nagsasabi po na mukhang mga adiktos ang mga nagraraling ito. At ang sigaw nila ay demokrasya. Wala na bang demokrasya sa ating bansa? At itong mga supporters ni President Bongbong Marcos Jr. ay yun ang sinisigaw. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At eto pa. Ito po yung sinasabi kong nakarma na. Hindi naman siguro na todas, pero nagtatanong po tayo kung baka na todas Speaker Martin Romualdez, pinabulaanan na hindi raw siya na-stroke. Yan, ayon sa kanyang opisina. Sino kaya nagpakalat na na-stroke ito? Hindi rin naman magpapakalat yan ng kung walang basihan, di ba? O baka naisugod lang sa ospital pero hindi stroke, mga kababayan. O mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. Talagang ang bilis po ng karma. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin dito po sa mga supporters ni President Bongbong Marcos Jr. Tingnan na po natin, Baka kasi may nagsasabing mga adiktos I-zoom in lang po natin, Yan, sigaw nila demokrasya. Aba, pinagkakalbo. Pag wala na palang demokrasya, kailangan kalbuhin. Well, anyway, what I'm trying to point out mga kabayan, dito po sa kanilang pagraraling ito, Bakit demokrasya ang isinisigaw nila, Yan, Ang dami nila, Mga ilan ba to? O yan. Mabibilang mo lang mga kababayan at ang sinasabi nila, stand and protect PBBM, demokrasya. Aba, ngayon lang po tayo Ngayon lang po tayo nakasaksi. Na kung sino pa yung nanggigipit, siya pa ang sumisigaw ng demokrasya. Diba? Baka iba ang nyo dyan, na dapat ang ilagay nyo dyan, diktador. Dahil nandun na po yan sa nila nasa dugo na po nila yan Dictatorship, yan. Hindi po demokrasya, mga kababayan, ang dapat isinisigaw ng mga inayutak na to. At eto pa. Kung totoo kayong sumusuporta dyan kay President Bongbong Marcos Jr., why are you naka-face mask pa kayo, Nahihiya ba kayo? Yan. Nahihiya ba ang mga ito dahil sumusuporta sila? Ang demokrasya kasi hindi naman yung kinakahiya If you really want democracy, you don't be ashamed, diba? Wala kang dapat ikahiya sa demokrasya. Pero ang mga ito sumisigaw ng demokrasya pero nakatakip ang mukha. Anong meron mga kababayan? Mga adiktos ba ang mga ito? Baka galing po ito sa doon kay sino ito? Katapang. Baka galing ito kay opinion natin to. Baka galing po ito, napapanood natin sa mga pelikula, di ba? Yung mga preso kinukuha tapos pinalalabas. So, what I'm trying to point out, baka galing po ito kay Katapang. At ginagamit yun lang dito. Nakatakip pa sa mga muka. Well, tapos sisigaw kayo yung demokrasya, nakatakip ang pagmumuka ninyo. Sino naman ang maniniwala sa inyo? Diba? Kinalbo pa. Yan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa mga supporters ni President Bongbong Marcos Jr. na kung saan sumisigaw po ng demokrasya sa ating bansa? Pero, gaya na sabi ko kanina, sila po itong nanggigipit, sila pang sumisigaw ng demokrasya. Baliktad yata ang masasabi ko lang dyan, very defensive, ang mga ito. And we are not sure if ano ba ito sila mga nakatakip ang mukha Nahihiya yata itong maging supporters ni President Bongbong Marcos Jr.
Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo lang po sa baba. No? At nang malaman po ng ating mga kababayan ng inyong opinion dyan. Okay? At ito na yung sinasabi ko mga kababayan na nakakarma na. Nakakarma na po itong si, although pinabubuluan nila, no? Hindi nila pinasisinungalingan nila na hindi totoo. Yung, ito. Speaker Martin Romualdez, hindi totoong na-stroke ayon sa kanyang opisina. Yan mga kababayan. Hindi daw na-stroke. Pero kailangan maglabas ka ng proof of life. Diba? Buhay pa. Diba? I mean, buhay. Proof of buhay. Ebidensya na buhay pa. Pinabulaanan ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kumakalat online na nakaranas umano ito ng stroke at kasalukuyang naka-confine sa ospital. Yan mga kababayan, no? Well, anyway, kung sa health naman or sa physical, kung titingnan mo si speaker, di ba? Physically, it is possible. Kasi ang taba no? Yung init pa ng panahon ngayon. So, there's a possibility. Kaya ang kailangan ng tao, proof of life. Although, we don't care. Diba? Anong pakialam natin kung gano'n naman ang nangyari. Diba? Kayo mga kabayan, do you care about Speaker Martin Romualdez if ever na na-stroke man ito? No? Ano ang makukuha ng taong bayan kung ma-stroke man ito? Well anyway, may makukuha ang taong bayan. Kasi papalitan yan pag nagkataon, ba? Papalitan po siya pag nagkataon na something happens, di ba? Ayan mga kabayan, kung inyong reaction dyan, i-comment nyo na lang po. Ang bilis ng karma kung totoo man ito. Pero sabi nila, hindi raw totoo. Ang ano dyan, ang ano natin dyan, no? Taong bayan pa rin no? O, kung naniniwala man ng taong bayan, hindi, anong pakialam nyo? Kung hindi maniwala, wala rin tayong pakialam. Importante po, mayroon pong, bakit lumabas ang ganitong issue? Diba? Bakit lumabas na stroke kung walang basihan, diba? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan, i-comment nyo na lang po. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Hindi basta-basta magsasalita at magbabanta si Vice Presidente Inday Sara Duterte kung wala siyang matibay na ebidensya. Ito ang sinigurado ng former Palace Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, kung saan tiniyak nitong mismong ang Vice Presidente Inday Sara Duterte ay may hawak na ebidensya laban sa mga taong tila pilit siyang ipinapatumba. At ito ang isa sa mga pinakamalaking tinik sa kanilang ambisyong maging Pangulo. Sa full sa naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo, sina President Bongbong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin, House Speaker Martin Romualdez, at maging ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos na pinangalanan ng Vice Presidente na kung siya ay muling ipapapatay ng mga taong galit sa kanya. Isusunod raw ng kanyang pinag-utusan ang 3 individual na pinangalanan. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, ayon pa mismo kay Attorney Salvador Panelo, hindi raw magtatagumpay ang mga taong nagsampa ng kaso at reklamo sa Vice President, lalo't ang kanyang buhay ay minsan nang nanganib at ito ay dokumentado at may mga ebidensyang hawak rito ang ikalawang Pangulo. Hindi raw siya magtataka kung bigla na lang ibinasura o walang magiging saysay ang mga reklamo laban sa Vice President dahil matibay raw ang hawak nitong ebidensya laban sa mga taong gusto siyang saktan at mawalan ng buhay. Hindi raw makakaligtas dito ang Pangulong Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez at maging ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos na isa sa pinakapinupuntirya ngayon ng taong bayan at sinisisi ng iilan kung bakit nangyari ang assassination attempt sa Vice President. Babala pa ng former legal counsel at veteran lawyer na si Attorney Salvador Panelo,
Ngayon pa lamang raw ay maghanda na ang mga taong pilit na pinapabagsak ang Vice President dahil hindi raw nila kakayanin ang mga ebidensyang hawak nito dahil pare-parehas raw silang mapapahiya sa harap ng taong bayan. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, Lord protect VP Sara family and the rest of Filipino people na nagpapahayag ng katotohanan. Huwag mo kaming pababayaan. Grabe na talaga, wala ng values, pinapairal ang masama kaysa kabutihan. Dapat sampahan ni Vice President Sara kasi may hawak siya nga evidence. File the case, VP. Full support kami sa iyo, VP. Ikaw ang pag-asa namin, VP. Vice President Sara, ingat po kayo kay Tamba, baka ipatrabaho kayo. Kasi naudlot ang plano niya na mapatalsik ka. Kahit inilabas ni Atty. Panelo ang sinasabing video. Hindi marunong mahiya ang mga adik. Basta adik, sinungaling yan. Ma'am Inday Sara, pinagdadasal ka namin kay Papa Jesus na bantayan ka palagi at ang kaligtasan mo araw-araw. God bless you always. Amen. End quote. Heartwarming kung ganyan yung concern ng magulang mo. Yes, another question from my end, ma'am. Yes, ma'am. What's your reaction to the MNLF's offer to provide security for you if in case your current security will be pulled out? Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the Armed Forces of the Philippines. Magandang hapon sa inyong lahat, our friends from the media, and we would like to thank you. We would like to thank you for your time this afternoon, and nagpapasalamat kami sa pagbigay ninyo ng opportunity sa amin at space sa amin para makapagsalita at makapagsagot ng mga issue at mga tanong. Okay? Okay. Ang taas kasi nung hagdanan. Okay, sige. So, We have our first question from Marisol Abdurrahman of GMA7. yes, GMA7. Ma'am, magandang hapon kasi I only have one question and Opo. five follow-up ni ma'am. Kasi tatlo lang daw pwede lang. Ma'am, have you received already the subpoena po served yesterday by the NBI? Yes, natanggap namin yung subpoena ng NBI and nilagay nila doon na they are investigating grave assault Yes. and Right. violations under Anti-terror. violations under the anti-terrorism law. So what's Yes. your... Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa and pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon, nasasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But what's your reaction, ma'am, to these cases filed against you po? Lalo yung sinabing possible pati yung anti-terror. At saka, idagdag ko na rin yung pinal po ng PNP just today po against you, against your group commander, and some more John Does and Jane Does po. Dahil sa nangyari po ng transfer from DNMC to St. Luke's po, ma'am. Yes, oo. Well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera
at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon, kasi nga tinitingnan ko yung ginagawa nila, and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-amlak, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon, kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan nyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI, subpoena, nagpatanong kagad ako sa Negros, kasi it's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung ano nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi Direk Assault, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw pero relieve ng AFP Oo. para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your of Attorney Lopez? And do you have any information when she will be transferred to the House detention? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zulaika Lopez and ni Miss Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and So yan mga kabayan, gagawin pala yung ginawa nila kay Congressman Teves, no? Dito kay Vice President Sara Duterte. Grabe pala, no? Yung pag-search pala nila, meron pala clearing team manauna. Bakit ganun, di ba mga kabayan? Kung may clearing team, ano pa ang purpose ng yung yung search team, di ba? Clearing team para ano? Yun nga sabi ni Vice President Sara Duterte, no? To put something na talagang mga planted, di ba? Yan, huling-huli kayo ni Vice President Sara Duterte. Hindi nyo maiisahan, no? Ang agila ng Davao, mga kababayan, no? Matalino. Palakpakan po natin. Hindi po sila makakaisa. Kumbaga, advance na itong mag-isip. Hindi gaya nila. No? Napapag-iwanan yung mga utak sa talampakan. Well, anyway mga kababayan, ano pong opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at isa lang po natin mga kababayan ang opinion. Maraming salamat po.